So yun, no? Ayun pala yung ano, yung kulay red. Ayun, no? Yung silicone nahulog. Yon, akin na. Alright, so ito yung sinasabi ko mga silicone gasket. Pasensya na kayo sa kuko ko, no? Medyo madumi. Ito yung mga silicone gasket na... Yes, good morning mga idol. Meron po tayo dito share lang sa inyo na issue, awareness lang po, no, sa magkakabit o mag-assemble po ng makina. Kasi yung issue na motor na ito, kaya dinala sa atin, ang sabi, bagong palit daw siya ng lining, no? Ito yung lining niya, ito yung clutch housing, bagong assemble, no? Tapos, giminiyahin niya, mga ilang araw lang yung gamit niya, ay kumatok, tapos naging maingay yung makina. Tapos tingnan nyo naman yung ano, yung latak. So nung kumatok, nung biglang huminto, hindi niya pinaandar kasi sinubukan niyang sipain, ay may kakaibang tunog na raw, no? So maganda rin yung ginawa ni customer para hindi maapekto, no, hindi masira lalo. So nung chinek natin, binuksan ko, tuyong-tuyo po yung ibabaw, oh. Kita nyo naman, no? Walang bahid ng langis, no? So tinanggal ko na po yung kanyang rocker arm, no? At ipapakita ko sa inyo. So unang pinaginalaan talaga natin pag hindi umaakyat yung langis, no, ay yung oil pump, no? So binaklas natin to dito kasi ang sabi nagpalit daw ng clutch housing. So hindi naman nabanggit ni Zero ng customer na nagbaklas din pala sila dito sa taas, no? Okay, so nung binaklas natin, nakita natin dito na goods naman po yung oil pump. Wala nang oil. Lagay tayo ng oil. Sa pag-check ng oil pump, lagay ka lang dito ng oil, tapos ikutin mo, ayan, oh, bumubombo. Nakita niyo bumubula ulit. Yan, lagay ka ng oil, tapos ayan, oh. So goods, bumubombo. Ayan. So good siya, walang problema rito. Nagka-problema, ayan, oh, napansin ko dyan, oh. Yung ginamit na gasket mukhang DIY lang yata. Gaya dito sa gasket na ito, sa side na ito, napansin ko DIY ginawa lang. Ayan, oh. Okay. So babaklasin natin to at titignan natin kasi dito talaga yung tumbok nito, nabarahan yung passage po ng langis dito sa bahaging ito, kaya ayaw umakyat, ayaw lumabas dito. Tingnan nyo, ito yung tuyo. Ayan, o. Ito yung tuyo, walang bahay ng langis. Pati yan, o. O, diba? Okay, so baklasin muna natin ito at papakita ko ulit sa inyo kung saan yung bahagi na nabara nito nang dahil sa DIY na gasket. Okay, so ayan, dito na po tayo sa sinasabi kong DIY na gasket, no? Ayan. So hindi ko pa yan binaklas at sabay-sabay tayo. Ayun, no? Nakita nyo ba nabarahan, no? Ayan, no? Nakita nyo ba yung kulay pula? Oy, wait lang. Ayan yung red na yan. Ano ba yan? Ayan, mag-focus, oh. Ayan, yung red na yan. Diyan po lumalabas yung langis mula rito. Papunta dyan, oh. May passage yan. So natakpan po siya ng gasket. Nag-DIY siya ng ano, ng gasket, tapos naglagay pa ng gasket maker na silicone. Ayan, oh. Yung silicone na ginagamit po sa mga kotse. Yung Pioneer na silicone. Ay, sorry. Basta yung silicone gasket. Ayan, oh, silicone gasket yan, yung kulay red na yan. Okay, so baklasin muna natin. Alright. Mura lang naman yung top gasket. Bakit hindi top gasket na lang yung binili? So medyo guys, ha? Wait lang, ha? Hugutin ko lang. So ayun, natanggal natin mga idol, no? Ayan, so ipapakita ko po sa inyo kung ano yung naging sanhi nito, no? Ayan, so makikita nyo ba yung kulay red na yan? Ayan, no? Yan po yung naging sanhi kung bakit ayaw umakyat po ng oil.
Okay? Tapos yung kanyang gasket dito, mapansin nyo ba to? Ayan. Ito yung kulay black na to. Dapat wala yan, no? Papagkuha tayo ng gasket, dapat kasi yung forma niyan, pag ganito, tapos may tabas dito sa gilid na to. Kasi yan po yung katapat dito sa bahaging ito. So ang nangyari dito, hindi na nga natabasan dito sa bahaging ito. Okay lang sana yun kahit walang tabas kasi mapapansin nyo, mayroon naman po siyang butas sa ilalim, no? Dadaan na lang papunta dito yung langis. Okay, kahit may hindi niya natanggalan ng gasket, okay na sana. Pero mas nagka-problema dahil naglagay siya ng silicone gasket, no? Ang ginawa nito, Sureball, naglagay siya ng silicone gasket dito. Tapos inilagay niya yung kanyang DIY na gasket. Ayan. DIY na gasket, karton to or something makapal. Ito yung karton na ginagawa sa ano, no, sa mga gasket ng sasakyan. Yung DIY na ginagawang gasket, ito yun, no. So ito yung ginawa nila. Tapos hindi napansin itong butas na ito. Syempre nga naglagay sila ng gasket dito, ng silicone gasket. Pagkalagay ng gasket, automatic pag prenes natin yan, papasok yung mga natitirang gasket sa mga butas. So yan po yung dapat bantayan nyo sa mga ganitong klaseng sa paggawa ng DIY gasket o dito sa bahaging ito. Mas maigi wag tayo maglagay dito ng silicone gasket, no? So pinagawa daw nila to, siguro yung gumawa nito ay mekaniko po ng sasakyan ng mga kotse, kasi yung silicone gasket madalas ito yung ginagamit sa mga high temperature na makina, no, gaya po ng mga truck, sasakyan, no, kasi yung silicone gasket pag umiinit, no, pagkatapos niyang uminit ay nahulog. Okay, kasi magche-change oil din naman tayo, nahulog dito. Ay pag uminit yun ay nagiging goma siya. Okay, so mamaya tatanggalin natin yun kasi grabe na rin po yung langis nyo. I-drain natin to at saka i-flashing natin. Grabe kasi yung dumi, oh. O tignan nyo naman, flashing natin to. Labas yun, mahuhulog yung kagad yun dito sa ilalim. Okay, o kung hindi man siya mahulog, madudurog yun. Okay. So yan, advisable ko o sa mga bagong mag-assemble ng makina, huwag tayo gumamit ng silicone gasket, no? Kasi yung silicone gasket, maaari talaga siyang pumasok sa mga gilid-gilid o kagaya nito, natakpan yung butas, kaya hindi pumasok yung langis sa taas. Okay, so good po yung bomba, pero dito sa bahaging ito nabara. Okay, so assemble ko muna to at papakita ko sa inyo mamaya na umakyat na po yung langis sa cylinder head. Okay, so linisin ko muna yan at ibabalik muna natin. Okay, so yun, no, ayun pala yung ano, yung kulay red. Ayun, no, yung silicone nahulog. Yun, okay na. Alright, so ito yung sinasabi ko, mga silicone gasket. Pasensya na kayo sa kuko ko, no, medyo madumi. Ito yung mga silicone gasket na liquid siya, no, liquid na siya na gasket, pero pag inilagay natin sa makina, hindi naman pala siya totally liquid, no. And para siyang creamy, pero pag tumitigas na siya ay nagiging para siyang goma, no. So hindi na tayo magbabanggit ng brand, no. Ito po ay Mighty Gasket, no, Pioneer. Ay sorry. Ito yung high temp gasket na ginagamit sa mga sasakyan. Alright, so linisin muna natin yan. Pakita ko sa inyo na okay na. So ito yung sinasabi ko kanina na natakpan, no, yung butas na yan. Tapos yung guhit ng guide na yan wala. Okay, so okay na sana kahit wala yung, kahit natakpan siya, basta yung sa ilalim, no, hindi. Kaso meron napasukan ng silicone gasket kaya hindi umakyat. Papa Chatty, di mo ka parts, di ka magsasend for less. Quality assured, sa presyo ay the best. Kahit anong kailangan, nandito lang kami. Kasama sa biyahe mo, every ride guaranteed. Nasirit na yan. Need mo ng chain, sprocket
kami